Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, kampo ni Hubert Webb, pinapadismiss ang apela ni Lauro Visconde sa Korte Suprema dahil wala raw karapatang umusik sa kasong kriminal ang Public Attorney's Office. Mang Lauro, nakahanap naman ng kakampi kay dating Vice President Teofisto Ginggona. PAO Chief Persida Acosta, naiyak at tumaas pa ang presyon dahil sa posibilidad na matanggal siya sa pwesto dahil hindi umano siya kwalipikado. Pinoy Tasty, hiniling sa DTI na itaas ng 2 piso. Pamasahe sa MRT at LRT, posibleng maging kapantay na raw ng pamasahe sa aircon bus. Ang kwento sa likod ng pagiging milagroso umano ng imahe ng itim na Nazareno, alamin. The Twilight Saga Eclipse at TV medical drama na House, big winner sa 37th People's Choice Awards. At mga gadget na inaasahang papatok ngayong 2011, silipit. Wala nang karapatang umusig sa kasong kriminal ang Public Attorney's Office o PAO. Yan ang iginiit ng kampo ni Hubert Webb. Kaya nais sila ipadismiss ang motion for reconsideration ni Lauro Visconde sa Korte Suprema. Nakahanap naman ng kakampi si Mang Lauro kay dating Vice President Teofisto Ginggona na hihingin sa korteng bawiin ang pag-absuelto nito kay na Hubert Webb. Pero ang isa pang kakampi ni Visconde na si PAO Chief Persida Acosta, naiyak at tumaas ang presyon sa posibilidad na matanggal siya sa pwesto. Saksi si Teresa Andrade. Determinado ang kampo ni Hubert Webb na harangin ang tangka ni Lauro Visconde na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema sa Visconde Massacre case. Kanina, hiniling ni Hubert sa Korte Suprema na i-dismiss at i-strike out o alisin sa record ng kataas-taasang hukuman ang motion for reconsideration na inihain ni Visconde kamakailan. Sa 12 pahinang motion, sinabi ni Webb na walang karapatan ng Public Attorney's Office o PAO na umusig sa isang kasong kriminal. Ito raw ang nakasaad sa Memorandum Circular 18 ng PAO na mismo ngang hepe nitong si Attorney Persida Acosta ang nag-issue. Attorney Acosta should know this because she issued the memorandum circular and she also issued the operations manual of the Public Attorney's Office. Malalim ang ugnayan ni Acosta kay Visconde noong 1995, kabilang si Acosta sa mga abogado ni Visconde na humawak sa massacre case. Malayong kamag-anak din sila. At ngayon, kabilang si Acosta sa 11 PAO lawyers na kumakatawan kay Visconde sa inihain niyang motion for reconsideration. Dahil dito, hiniling rin ni Hubert sa Korte Suprema na maglabas ng show cause order o pinagpapaliwanag si Acosta at 10 iba pang PAO lawyers. To show cause why they should not be cited in contempt. This is the principal law office of the government. At ang PAO po ay may mandato po sa special appealed cases. Kaya MR po yung kanya. Pero di lang ang kampo ni Hubert ang kabangga ngayon ng PAO. Sa isang legal opinion na inilabas noong January 3 at nilagdaan ni Chief State Counsel Ricardo Paras, wala raw merito ang pagtalaga kay Acosta at iba pang opisyal ng PAO dahil hindi raw sila career executives. Nakasaad daw kasi sa batas na dapat career executive service eligible ang PAO Chief, Deputy Chief Public Attorney at Regional Public Attorneys ng PAO. Dahil hindi raw sila CES eligible, pwede raw silang tanggalin ng DOJ. Naiyak at tumaas pa ang blood pressure ni Acosta nang malaman niya ang balita. Anya hindi raw siya pwedeng tanggalin dahil meron siyang security of tenure. Di na rin daw niya kailangan pang kumuha ng seso dahil isa siyang presidential appointee. Sa Revised Administrative Code po na batas po yan, nakasulat po ang mga causes. Hindi po kabilang doon yung hindi ka seso holder, matanggal ka. Kaya po sa puntong yan, kami po ay nabigyan ng security of tenure. Kami po ay mga permanent workers in the government. Ayon kay Dilima, wala pang pinal na desisyon tungkol dito sa ngayon. Ang implications is that, because she's not seso, and therefore, it's actually a legal issue. Samantala, nakahanap ng bagong kaalyado si Lauro Visconde sa katauhan ni dating Vice Presidente Teofisto Ginggona. Bukas nakatakdang maghain ng motion si Ginggona na layong hilingin sa korteng baliktarin ang naunang desisyon nitong nag-aabsuelto kina Webb. She doesn't also believe in the ruling the Supreme Court. That's why he wants to also to call the attention of our justices from the Supreme Court, at least also to take a second look. The appellate courts should really look at if there is
newly discovered evidence. If there are violations against the law, Ilang individual na ang naunang naghain ng motion for intervention sa kaso, kabilang dito si Father Robert Reyes. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala sa mga suki ng Pinoy Tasty, posibleng tumaas ang presyo ng paborito niyong loaf bread. Ayon kay Phil Baking President Walter Co, nagpetisyon ang kanilang grupo sa DTI para sa 2 pisong dagdag presyo sa 450 gram ng loaf bread. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng asukal, gayon din ang harina, mantika, shortening at LPG. Noong isang buwan pa raw dapat itataas ang presyo ng Pinoy Tasty, pero nakiusap daw ang DTI na wag muna itong ituloy. Sintaas ng singil sa aircon bus. Posibleng ganyan daw ang maging bagong pamasahe sa MRT at LRT. Ang mga detalye sa report ng saksing si Steve Dailisa. Dahil sa mas murang pamasahe at ihamak na mas mabilis na biyahe, di katakatakang marami ang nagtitiis sa mahabang pila sa bilihan ng tiket at siksikan sa loob ng MRT at LRT. Pero malapit nang madiskarel ang murang pasahe nang magbigay ang palasyo ng go signal sa dagdag singil dito sa unang bahagi ng taon. Ipapantay raw ito sa singil sa air-conditioned bus, kaya posibleng maglaro ang bagong pasahe sa tren sa 20 hanggang 30 pesos. Ang minumukhahe lang naman, itapat natin sa sinisingil ng bus na air-condition na kung tutusin pag sumakay ka sa MRT, mas mabilis ang biyahe kaysa doon sa bus. Pero mas mababa ang halaga. Kung tutusin, ayon sa palasyo, mura pa rin daw ito sa dapat sana 60 pesos na pasahe. Ang Metro Manila lang naman daw kasi ang nakikinabang sa subsidiyang pasa ng buong bansa. Sila nagbabayad doon sa diferensya no maiabot mo man lang yung operating at saka maintenance cost. Sila nagbabayad na wala naman sila kapakilaman ng servisyo. Hindi naman yata pala. Pero di pa nga tiyak kung magkano ang itataas at kung kailan ito patutupad, umaaray na mga commuter. Paano nila'y sabay-sabay nasisipa ang pasahe ng iba't ibang transportasyon sa pagbubukas pa lang ng taon, mula sa taxi, jeep hanggang sa mga provincial bus. Dadagdag na naman hindi naman tumataas ang sahod. Magbubus na lang ako. Hindi na lang ako mag-MRT. Yung traffic. Maagahan ko na lang. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Ito ba mga igan, posibleng magmahal din ang pasahe sa mga tren ng PNR. At ngayon, 20 pesos na singil para sa DRCO na tren. Mula Tutuban hanggang Alabang, posibleng umakyat ang hanggang 45 pesos. Saksi si Ivan Mayrina. Buong araw punuan ang bawat isa sa 40 biyahe ng mga tren ng PNR. Katunayan, di bababa sa 40,000 pasaherong sumasakay araw-araw sa mga PNR commuter train. Malinaw ang habol ng mga pasahero rito. Abot kayang pamasahe. Mula Tutuban hanggang EDSA Magallanes sa Limbawa, 10 pesos lang ang bayad. 15 pesos naman kung hanggang FTI at Bikutan at 20 hanggang Alabang. Komportable naman ang tsaka mura. Okay po rito, mabilis pong biyahe, tsaka mura po yung pamasahe. Komportable, iwas traffic at higit sa lahat, mura. Sa inaasahang pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT at gayon din sa mga bus at taxi, inaasahang dadagsain naman ang mga tren ng PNR. At sa susunod na buwan, inaasahang darating ang may 73 tren na donasyon daw mula sa Japan. Malayo sa mga luma, kakarag-karag at kinakalawang na tren. Malaki na ang iginanda ng mga tren, pati na ng istasyon ng PNR. At kapalit ng mas pinagandang serbisyo, ayon sa isang opisyal ng PNR, posible umanong magmahal ang pasahe. Ang mga DRCO na tren, mula sa kasalukuyang 72 centavos, magiging 1 peso and 60 centavos per kilometer na ang singil. Ang dating 68 centavos naman na singil kada kilometro sa mga non-aircon train, magiging 1 peso and 30 centavos na. Ibig sabihin, ang ngayon 20 pesos sa pamasahe para DRCOng biyahe mula Tutuban hanggang Alabang, aakyat na hanggang 45 pesos. May mga policy questions tungkol sa paano yung mga kumbaga pagbabawi ng mga capital cost, no? Yung mga dati pa. Pero yun, pinag-aaralan pa. No? At sa tingin ko, hindi naman matidesisyonan dyan, no? In the next 3 months. Right now kasi, namimit namin ang mga direct operating expenses namin. Kumbaga break-even kami ngayon. Katunayan, umaabot ng 25 pesos ang subsidiyang binibigay ng gobyerno sa kada pasahero. Malaki man daw ang natitipid ng mga pasahero sa subsidiyang yan, may pakiusap pa rin ang mga suki ng mga tren ng PNR. Huwag na pong tumaas. Kasi yung lahat tumataas na. Paano nga po kung magtataas? Konti lang. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala,
meron ng buena manong Lotto Millionaire ngayong 2011. Ayon sa PCSO, tinamaan ng better ang winning combination na 26, 20, 22, 18, 11 at 10 sa Super Lotto 649 draw noong Martes. Tumaya ang Lotto winner sa isang convenience store sa Pasay. Napanalunan niya ang jackpot prize na mahigit 60 milyong piso. Samantala, binugbog na pinilit pang mamalimos. Yan po sinapit ng 8 taong gulang na batang lalaki sa kamay ng kanyang dalagitang kapitbahay. Ang kwento ng biktimang si Otoy sa report ng saksing si Pia Arcangel. Sugat-sugat ang katawan, namumuo pa ang dugo sa mata. Ganito ang sinapit ng 8 taong gulang na si Otoy sa kamay umano ng 13 anyos na dalagitan niyang kapitbahay. Kwento ng ama ni Otoy, tinangay ng dalagitang kapitbahay ang kanilang anak at ginamit sa pamamalimos. Pinagsabihan ko tong kapitbahay ko na to na wag na niyan dalhin tong anak ko kung umaalis kasi wala pa tong alam kung saan saang lugar doon sa amin. Siyam na araw na walay si Otoy. Nanawagan ang kanyang mga magulang sa DZBB. Mula raw Valenzuela, dinala si Otoy sa Cabuyao, Laguna. Ganyan po ako sa mukha. Kukulot-kulot. Nagpengot. Papala ko sa mga mukha-mukha. Masakit na nga yung nagagawa niya. Di pa nga ako nakakabaw. Meditation ko lang po. Pero idinaan na lamang niya sa dasalang lahat. Anong dasal mo noon? Sabi ko, makauwi na ako. Makasama ko na sila mama. Nasagot naman ang dasal niya. Isang nakasaksi ang nagmagandang loob at iniligtas si Otoy sa dalagita na agad daw tumakas. Matapos makapiling muli si Otoy, bumalik ang mag-anak sa DZBB sa programang Oro mismo ni Gani Oro para makipag-ugnayan sa DSWD at mapahuli ang suspect. Dahil menor de edad ang suspect, di siya makakasuhan pero posibleng papanagutin ang kanyang mga magulang. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.